Davao, where I'm going to discuss about economic nationalism. Before I proceed, let us know first the learning objectives. Given the economic and materials, the students are expected to do the following with at least 75% of accuracy. Identify the economic climate surrounding the post-war Philippines. Discuss the meaning of economic nationalism pertinent to the Philippine situation after the war and assist the different policies of the post-war president in solving economic issues. On your own idea, what is economy? The main thing which is came in our mind is money. The question raises that does it is related to money? The answer is yes. Economic nationalism is a body of policies that emphasize domestic control of the economy, labor and capital formation, even if this requires the imposition of tariffs and other restrictions on the movement of labor, goods, and capital. In many cases, economic nationalists oppose globalization or at least question the benefits of unrestricted free trade. Why economic nationalism important? Economic nationalism can help our country progress and achieve growth and stability if made possible by the government and mainly by the Filipinos. Now let's proceed to the history of economic nationalism under President Manuel Rojas and Vice President LPG Quirino. Iba't ibang suliranin ang kinaharap ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Maraming kritikal na issue ang hinaharap ng mga post-war president tulad ng issue ng kolaborasyon at ang problema sa rehabilitasyon ng Pilipinas matapos ang paraan. Ang issue ng kolaborasyon ay naresolba ni President Rojas noong 1948 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Amnesty Proclamation para sa lahat ng collaborators at war criminals. Sa kabilang banda, sa paglutas sa isyu ng mga pinsalang natamo ng Pilipinas noong digmaan o dahil sa labis na pagkalugmok niya, ang mga panay sa digmaan ay bumaling sa mga Amerikano para sa tulong pang-ekonomiya. Ang Rehabilitation Act ay nagbigay ng pagtatag ng isang komisyon na magpapadali sa paglipat ng tulong pang-ekonomiya na ipinangako ng Washington. Kailangan aprobahan ng Kongreso ng Pilipinas ang Philippine Trade Act o kilala bilang Bill Trade Act na itinaguyod ng Congressman Jasper Bell at ipinasa ng US Congress noong 1940. Isa sa pinaka-kontrobersyal na nilalaman ang Bill Trade Act pagsasama na tinatawag na parity rights ng mga Amerikano kung saan ang Estados Unidos ay binigyan ng karapatan na gamitin at pagkinabangan ang likas na yaman ng Pilipinas. Layunin ng batas na ito na matulungan di umano ng Estados Unidos ang ekonomiya ng Pilipinas, partikular na sa kalakalan sa pagbangon ng Pilipinas bilang isang bagong republika. Ang mga produksyon sa Bill Trade Act ay hindi nagustuhan ng mga Pilipino dahil panig ang mga Amerikano. Dahil ang pagtatakda ng Estados Unidos ng takdang dami ng mga pumapasok na kalakal sa kanilang bansa mula sa Pilipinas. Ang pagmamanipula ng mga Amerikano sa halaga ng piso kontra dolyar, ipinapagbawal ng Estados Unidos ang palitan ng piso dolyar upang matiyak na mabawi nito kailanman ang puhunan ng pagtulong sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang pagsasagawa ng malayang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng 8 taon. Pagkatapos ng malayang kalakalan, magkaroon ng 5% tripa o buwis ang mga produkto taon-taon hanggang sa taong 1974. Ang parity rights ay ang pagkapantay-pantay ng karapatan ng mga Amerikano sa likas na yaman ng Pilipinas ay kapantay lamang sa mga Pilipino.
Walang pagpipilian sina Pangulong Manuel Rojas at Vice President Elpidio Quirino kundi tanggapin ang batas at amyendahan ang konstitusyon ng 1935 upang mapadali ang rehabilitasyon ng lipunang Pilipino. At dahil sa takot na hindi ipagkaloob ng Estados Unidos ang pinansyal na tulong na umabot sa 800 milyong dolyar kapag hindi na ibasa ang batas. Hindi man pa sa mga Pilipino, pinilit na maipasa ang Bail Trade Act sa bagong republika. Noong 1935, ang Bail Trade Act ay binago ng Laurilang Act na nagbibigay ng ganap na parity rights sa mga Amerikano na magkaroon ng mga korporasyon at negosyo sa Pilipinas na ilalarawan sa pamamagitan ng mga dayuhan lalo na mga Amerikano. Sa simula, ang mga oposisyonista sa klemang pang-ekonomiya ay nagmumula sa isang maliit na grupo ng mga politiko. Ang pambabatikos ng oposisyon tulad ni sina Pedro at Carlos P. Garcia ay minamalas ng Pilipino kabilang si Pangulong Ramon. Carlos P. Garcia was tabulated to the presidency because of the death of President Magsaysay Paintrush. President Garcia ushered in an era of the so-called economic nationalism via the Filipino First policy. Economic independence according to the 1935 Constitution. Sliding smack dab below provided that the Philippines would be granted absolute independence after a 10-year Commonwealth transition period. Ang Constitutional Convention, tumagal ito ng halos isang taon. Noong 1935, isang bagong konstitusyon ang pinatibay sa pamamagitan ng isang pambansang plebisito. Ang saligang batas ng 1935 ay nagbigay ng isang artikulo para sa pagpasasarili sa ekonomiya ng Pilipinas. Nalimitahan din ito ang pagmamay-ari ng lupa, negosyo, korporasyon at pagsasamantala ng likas na yaman ng mga mamamayang Pilipino. Ang pagpasa ng Bail Trade Act at kalaunan sa Laurilang Act ay pipilitin ang pamahalaan na amyendahan ang 1935 na Konstitusyon. Ang Artikulo 12 ng 1935 Constitution, Primary Source, Section 1, lahat ng lupang pang-agrikultura, troso at mineral ng pampublikong domain, lahat ng pwersa ng potensyal na enerhiya at iba pang likas na yaman ng Pilipinas ay pag-aari ng Estado at kanilang disposisyon. Pagsasamantala, pag-unlad o paggamit ay limitado sa mga mamamayang ng Pilipinas o sa mga korporasyon o asosasyon kahit man lang sa 60% ang kapital na kung saan ay pag-aari ng naturang mga mamamayan. Sa anumang umiiral na karapatan, gawad, pagpapaupa o konsesyon sa panahon ng inaugurasyon ng pamahalaang itinatag sa ilalim ng konstitusyong ito. Ang mga likas na yaman maliban sa pampublikong lupang agrikultural ay hindi dapat ihiwalay at walang lisensya, konsesyon o pagpapaupa para sa pagsasamantala, pagpapaunlad o paggamit ng alinman sa mga likas na yaman ay dapat ipagkaloob para sa isang panahon na higit sa 20 taon. Except as to water rights for irrigation, water supply, fisheries, or any industrial uses other than the development of water, power, in which cases beneficial use may be the measure and the limits of the grant. Section 2. No private or association may acquire less or hold public agricultural lands in excess of 1,024 hectares, nor may any
individual acquire such lands by purchase in excess of 144 hectares, by lease excess of 1,024 hectares, or by homestead excess of 24 hectares. Section 3. Maaring tukuyin ng pambansang asembleya ayon sa batas ang sukat ng pribadong lupain pang-agrikultura na maaaring makuha at hawakan ng mga individual, korporasyon o asosasyon na papailalim sa mga karapatang umiiral bago ang pagsasabatas ng naturang batas. Section 4. Maaring pahintulutan ng pambansang asembleya sa pagbabayad ng makatarungang kabayaran ang gabay sa pag-agaw ng mga lupain na hatiin sa maliit na lote at ihatid sa halaga ng mga individual. Section 5. Maliban sa mga kaso ng namamana na paghalili, walang pribadong lupang pang-agrikultura ang dapat ilipat o italaga maliban sa mga individual, korporasyon o asosasyong kwalipikadong kumuha o humawak ng mga lupain ng pampublikong domain ng Pilipinas. At ang panghuling seksyon ay ang Estado ay maaaring sa interes ng pambansang kapakanan at pagtanggol, matatag at magpatakbo ng mga industriya at paraan ng transportasyon at komunikasyon at sa pagbabayad ng makatarungang paglilipat ng kabayaran sa mga pampublikong kagamitan sa pagmamay-ari at iba pang pribadong negosyo na ipinatakbo ng pamahalaan. At doon nagtatapos. Maraming salamat. Good day. I am Jerisa Panganoron and I'm going to discuss the economic nationalism through the Filipino First policy excerpt from President Carlos P. Garcia's Third State of the Nation, address on January 25, 1960. First, let me introduce to you who is Carlos P. Garcia. Carlos P. Garcia was born on November 4, 1896. He was the 8th President of the Philippines. Before assuming the highest office in the land, Garcia was a practicing lawyer, poet, teacher, orator, and a military leader during the Commonwealth government. He was also a guerrilla leader during the Second World War. Noong 1957, kasunod ng hindi napapanahong pagkamatay ni Pangulong Ramon Magsaysay sa isang pagbagsak ng eroplano, si Carlos P. Garcia ay naluklok sa pagkapangulo. Kabilang si Pangulong Garcia sa mga tumutol sa ideya ng dayuhang dominasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang tugon, iminungkahi niya ang Filipino First Policy, na naglalayong unahin at protektahan ang mga produktong Pilipino at isulong ang pakikipag-ugnay ng Pilipino sa negosyo. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong Enero 25, 1960, nanawagan si Pangulong Garcia sa Kongreso na suportahan ang pagpapatupad ng kanyang mga patakaran. Primary source. Ang Filipino First Policy ng administrasyong ito ay nakatanggap na malakas na popular ng pag-endorso sa huling seksyon. Habang nakamit natin ang kalayaang pampolitika noong 1946, nanatiling semi-kolonyal ang ating ekonomiya, particular sa kalakalang panlabas. Ang patakarang ito ay dinisenyo upang mabawi ang kalayaan sa ekonomiya at tiyakin ang makabuluhan at nangingibabaw na partisipasyon ng mga Pilipino sa ating pambansang ekonomiya. Ito ay batay sa isang tunay na pag-unawa sa ating mga pambansang ekonomiya, internasyonal na obligasyon. Sa loob ng balangkas ng ating mga Ito ay batay sa isang tunay na pag-unawa sa ating mga internasyonal na obligasyon.
sa loob ng balangkas ng ating mga espesyal na ugnayan sa Estados Unidos. Magsusumikap tayo mag-host ng mga mamamayan sa ilalim ng Pilipino sa pagsasamantala sa ating likas na yaman at pampublikong kagamitan. Nagbibigay din kami ng mga karapatan ng partido sa pangangalakal sa ilalim ng kasunduan sa Laurel Langley. Sa ilalim ng patakarang ito, malugod naming tinatanggap ang magiliw at maunawaing dayuhang kapital na handang makipagtulungan sa amin sa pagsasamantala sa aming malawak na likas na yaman. Mas mabuti sa pamamagitan ng mga joint venture, inasahan na ang batas na nakahanay sa orientasyong ito ay ibatas ngayong taon. Economic progress. Sa pagsisimula ng nakaraang taon, nahaharap ang Pilipinas sa malalaking hamon sa pambansang ekonomiya. Ang internasyonal na reserba ay mapanganib na mababa at ang pinansyal na posisyon ay ang pagpamahalaan ay mahina. Upang matugunan ang mga isyong ito, ang administrasyon ay nagmungkahi ng mga mapagpasyang hakbang upang papatagin ang ekonomiya. Tumugon ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapatibay ng programa sa pagpapatatag na nakikinabilangan ng pagpataw ng 25% margin fee, pagbibenta ng foreign exchange sa kalagitnaan ng Hunyo. Ang panakulang ito ay naglalayong ayusin at patatagin ang merkado ng foreign exchange. Kabilang sa ilang kapansin-pansing tagumpay, ang pagpapalakas ng National Reserve ay ng 162.9 milyon, pagsama-sama na posisyon sa pananalapi ng gobyerno, pagbabawas ng labis na supply ng pera at pagtiyak ng katatagan ng mga reserbang bangko at kredito. Bukod pa rito, sa unang pagkakataon ng kasaysayang pagkatapos ng digmaan, nakamit ng Pilipinas ang paborableng balanse ng kalakalan at balanse ng mga pagbabayad na nakahalaga ng 46.4 milyon, higit pa rito noong 1959. Matagumpay na nabayaran ng bansa ang 84 milyon ng mga dayuhang pautang at obligasyon. Itinatampok ng mga tagumpay na ito ang pagsisikap ng administrasyon na mapabuti ang katatagan ng ekonomiya at tuparin ang mga obligasyong pinansyal. Ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito sa pagpapatatag ay nagresulta sa ilang makabuluhang kahinatnan para sa ating pambansang ekonomiya. Una, napipigilan ang Republika ay nakakuha ng kredit na isang alon ng devaluasyon na hindi maiwasan sa harap ng runaway inflation. Pinoprotektahan nito ang sahod, sweldo, ipon, pensyon, siguro at iba pang benepisyo sa Social Security ng masa na pinipigilan ng kanilang pagkasira. Pangalawa, ang Republika ay nakakuha ng kredito at kumpiyansa sa ibang bansa na pinapatunayan ng maraming mga alok ng mga linya at ng kredito at mga pautang mula sa mga pamahalaan at institusyon sa pagbabangko. At ang mga institusyong pinansyal sa buong mundo, ang tumaas na creditworthiness na ito ay nagbukas ng mga pagkakataon para sa internasyonal na suportang pinansyal. Pangatlo, nagkakaroon ng kapansin-pansing paglago sa production sa iba't ibang sektor, kabilang ang pagmamanupaktura, pagmimina at agrikultura na umabot sa mga bagong taas. Ang pagpapalawak nito ay nag-ambag sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya at kaunlaran. Bukod pa rito, ang pagpapatatag ng isang magandang klima sa pamumuhunan ay umakit ng mas malaking pamuhunan mula sa lokal at mapagkaibang dayuhang kapital. Gayon din ang kinakailangan kadalubasan upang epektibong magamit at
pansamantalahan ang ating pambansang yaman, particular sa sektor ng langis at laterite na pagmimina. Ang mga kahinatnan na ito ay mahalagang papel sa at pagpalakas ng ating ekonomiya at pagtataguyod ng napapanatiling pag-unlad. Hindi sinasadyang maluwag sa pag-uusap tungkol sa pagpapawalang bisa sa dollar margin loan sa di umano'y sa pagligid ng mga presyo ay nag-zoom up dahil dito. Nalaman namin gayon pa man na sa pangkalahatan ang mga presyo ay tumaas ng mas mabagal kaysa sa gastos. Ipinapahiwatig nito ang mga negosyo. Ang mga margin ng tubo ay sumisip-sip ng isang malaking bahagi na pasanin na buwis. Ang mga pagtaas ng presyo sa bawat pangunahing bilihin na natupok ng masa ay hindi dahil sa mababang margin ng dolyar, ngunit isang tiyak na buwis. Yaong ang mga pinakamataas na rate ng taripa sa mga kalakal ay Estados Unidos at higit sa lahat, ang pagkalatang pagtaas ng takbo ng gastos sa production at mga presyo sa mga pinagmulan ng mga imported na kalakal na ito. At huli ay lampas sa ating kontrol. Sa kabilang banda, habang tumaas ng 50% ang mga retail na presyo para sa domestic product commodities mula Hunyo hanggang Nobyembre, ang kwentong ito ay mas mababa sa kanilang antas noong nakaraang taon. Dahil sa mas mataas na output sa agrikultura at mga domestic na industriya, magkagayon pa man ang katayuan ng mariin sa abot ng aking makakaya. Iyon ay ang pinatatag na mga hakbang na pinatibay ng Kongreso noong nakaraang taon ay hindi nagpahinto sa pagtaas ng momentum ng hindi 25% kahit 100%, ngunit bawat kalahati mula 500 hanggang 100%, 1,000% ang pagtaas ng presyo na sana ay mabansang sakuna. Isang mabansang sakuna. Good day, I am Disral Sabado and I will discuss about the excerpt of Claro M. Recto. First, let me introduce to you who is Claro M. Recto. Claro M. Recto, he was a known oppositionist and critic of the foreign dominance in the economy of the Philippines. Ikawalo ng Pebrero at ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas, isinilang si Recto noong 1890 sa Chaong sa lalawigan ng Quezon. Ang kanyang mga magulang ay si Claro M. Recto Sr. at Micaela Amayo, parehong taga Batangas. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila kung saan nakakuha siya ng BA degree noong 1909 maxima cum laude. Iyon ay mas mababa sa summa, ngunit mas mataas sa magna cum laude. Nakuha niya ang kanyang Masters of Law mula sa Universidad ng Santo Tomas. Si Recto ay nahalal bilang kinatawan ng Batangas noong 1916. Siya ay bahagi ng Philippine Independence Mission sa United States at napasok siya sa American Bar noong 1924. Nakilala siya bilang abogado milagroso dahil nanalo siya sa karamihan ng kanyang mga kaso sa korte. Sumulat siya ng libro tungkol sa civil procedures ng isang standard textbooks para sa mga mag-aaral ng batas. Bago ang World War II, noong 1934, si Recto ay tumakbo at nanalo ng pwesto sa Senado. Noong 1935, siya ay hinarang na Associate Justice ng kataas-taasang hukuman. Si Recto ang namuno sa kapulungan ng bumalangkas ng 1935 Philippine Constitution at inangguri ang ama ng 1935 on the Philippine Constitution. Lada 1935 on Philippine Constitution noong panahon ng Hapones. Si Recto ay nagsilbi sa kabinet ni Jose P. Laurel pagkatapos ng paglaya. Siya ay dinakip at nilitis para sa pagtataksil ng Amerikano ng gobyerno sa kanyang pagtatanggol. Sumulat siya ng 3 taong pananakop ng
kaaway kung saan siya ay nakumbinsi na iniharap ang kaso ng makabayang pag-ugali ng mga Pilipino noong World War II. Bilang isang manunulat ng legal na panitikan, siya ay kilala para sa kanyang walang kamali-mali na lohika at nakipaglaban siya sa kanyang mga legal na laban at napawalang sala. Nagsulat din si Recto ng mga satirical plays, prose, and poem. Siya ay isang magaling na manunulat sa Espanyol, Tagalog at Ingles. Noong 1957, tumakbo siya bilang Pangulo laban kay Carlos Garcia at natalo siya na may lamang na 9% ng mga boto. Si Recto ay isang matibay na nasyonalista at tinawag na dakilang dissenter sa ikinatwiran niya laban sa pamimilit ng simbahan. Sa mga desisyon ng mga botante sa panahon ng halalan, laban siya sa walang tiyak na presensya ng mga beses ng US sa Pilipinas. Dahil sa kanyang posisyon, ang US Central Intelligence Agency ay usap-usapan ay naka-impluwensya sa kanyang pagkatalo noong 1957 halalan at sa kanyang biglaang pagkamatay sa Rome, Italy noong 1960 at the age of 70. Si Recto ay 2 beses ikinasal kay Angelita Celos noong 1912 at nagkaroon ng 4 na anak at napangasawa din niya si Aurora Reyes na Miss Visayas sa unang National Beauty Contest. Ginanap noong 1926 Manila Carnival, nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Si Recto ay ama ng socialite na si Shona Recto Castin at ang lolo na si Senador Ralph Recto noong 1962. 2 years after sa pagkamatay ni Recto, isang principal commercial thoroughfare sa Manila ang pinalitan ng pangalan mula sa Paseo de Azcárraga patungong Claro M. Recto Avenue sa kanyang karangalan. Ang una ay isang sipi mula sa kanyang talumpati na pinamagatang economic independence. Ipinaliwanag niya sa talumpating ito ang kahulugan ng tinatawag na economic nationalism. Ang pangalawa ay isang sipi mula sa kanyang talumpati na binigkas sa harap ng Manila Rotary Club noong Marso 28, 1957. Ang dalawang talumpati ang nagbibigay ng mga pananaw sa mga debate tungkol sa nasyonalismong pang-ekonomiya. Ang persang nagtulak na magdadala sa ating layunin sa ekonomiya ay ang nasyonalismo. Nakamit natin ang politika, independence, o ang pagpapanumbalik ng ating soberanya bilang isang bayan. Sa pamamagitan ng mulat, walang takot at walang humpay na paggigiit ang ating mithiin na maging isang malaya at malayang bansa hanggang sa dayuhang soberanya. Sa wakas ay sumang-ayon sa pagpapanumbalik ng ating independenteng katayuan sa politika. Sa madaling salita, iginiit natin ang prerogatives ng ating nasyonalismo. Ngayon ay malaya na tayo sa politika, ngunit malayo tayo sa malaya sa ekonomiya. Ang isang bansang matagal ng kolonya ay hindi makakamit at hindi sa araw ng kanyang kalayaang pampolitika. Sabay-sabay na makakamit ang kanyang kalayaan sa ekonomiya. Ngunit mayroon na tayong sapat na panahon upang malagpasan ang mga unang yugto ng pagbabagong anyo at magiging gayon, tayo ay ngayon kung hindi dahil sa matigas na paggigiit ng mga nakaraang administrasyon na kumapit sa lumang sistema. Ang pagbabagong iyon ay maaari pa rin gawin ng mga tao mismo sa ilalim ng patnubay at inspirasyon ng kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng stimulus na matalino at malayong pananaw marahil sa mga kalkuladong sakripisyo at marahil din sa mga payo at mungkahi ng mga walang interes na kaibigang dayuhan. Ang mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga pinuno, ang dapat makamit ang kalayaan sa ekonomiya o ang pagbabago mula sa kolonyal na pattern ng ekonomiya tungo sa isang malaya. Tanging ang nasyonalismong pang-ekonomiya lamang ang magbibigay daan sa atin na makamit ang mga pangunahing pagmatagalang solusyon sa ating mga problema na malawakang kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng production, perennial trade imbalance at paghihirap at atrasado sa gitna ng mayamang likas na yaman at masaganang lakas tao. Ang industrialisasyon ay tumutukoy sa proseso ng pagtatayo o pagpapatakbo ng mga pabrika at negosyo sa isang partikular na rehiyon o bansa. Ang programa ng industrialisasyon ay isang lohikal na bunga ng aking paninindigan sa nasyonalismo ng Pilipinas. Ang nasyonalismo sa larangan ng ekonomiya ay ang kontrol ng mga yaman ng isang bansa ng sarili nitong mga tao upang masiguro ang paggamit nito lalo na para sa kanilang sariling interes at kasiyahan.
Ang pampulitikang pagpapahayag nito ay kasarinlan at soberanya. Ang pagnanais na tratuhin ng may paggalang ng lahat ng mga bansa at pagpasya na hindi yuyuko sa panlabas ng panggigipit ang pinakakapakipakinabang paraan ng pagkilos para sa isang bansa sa mga kapangyarihang ito. Ang politikal na aspeto ng nasyonalismo ay nagiging isang dinamikong pwersang nagpapakilos ng nagsisiguro sa pagsasakatuparan ng mga layuning pang-ekonomiya. Ang mga layuning pang-ekonomiya ay kaanumang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang industrial ay ang nakakuha, ang bansang agricultural ang natalo. Ito ay implicit sa katotohanan na ini-export natin ang ating mga hilaw na materyales ng mura dahil hindi natin magagamit ang mga ito ng ganon. At inaangkat natin ang mga natapos na produkto sa mataas na presyo. Dahil kailangan natin ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Malinaw sa ilalim ng setup na ito, hindi namin kontrolado ang aming mga likas na yaman para sa aming pinakamahusay na interes. Ngunit kung tayo ay mag-industrialisado, hindi na tayo maaawa sa mga bansa sa pagmamanufaktura at sa parami ng parami habang lubusan natin ginagawang industrialisado ang sarili nating mga tao ay magiging mga makikinabang ang mga halagang idinagdag sa mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng proseso ng pagmamanufaktura na ang pang-ekonomiyang pansariling interes ay humiling na tayo ay magiging industrialisado ang simpleng kahulugan na maaaring ibigay sa nasyonalismong pang-ekonomiya ay mitiin ng isang bansa at kahandaang pagbutihin ang material at kultura na mga kondisyon nito sa pamamagitan ng sarili nitong mga talento, mapagkukunan at slain labor at para sa kapakinabangan ng buong pambansang komunidad. Ang pangunahing bukal nito ay isang matibay na pakiramdam ng pagkakaisa ng mga tao sa iisang hangarin na umunlad. Umunlad ang kabuhayan upang makamit ang mga karapat-dapat at marangal na bagay upang mapaunlad ang mabuting pangalan, maging ang kaluwalhatian ng kanyang pambansang pamayanan, ng bansang tinubuang bayan, ng watawat na sumisimbolo sa kasaysayan at mitiin ng bansa.